So yan, nakaka 25,289.1 kilometers na tayo. Marami na rin tayong mga long rides na ginawa at kinakailangan na talaga nating magpalit ng langis. Marunong tayo makaramdam, gaspang ng ating makina. At yung pinaka basic naman dyan, syempre nakabase yan sa kilometers. Yung araw na tayo ay huling nagpalit, so bilangin nyo lang. So tingnan natin kung legit talagang 300 plus lang yan. Baka nagkamali lang yung gasoline boy. Kahit nung nag generation 2 pa ako or second gen ng Raider 150 carb, Shell Advance na talaga yung ginagamit ko. Hindi talaga ako gumagamit ng ibang langis, no? Shell Advance lang talaga. Alright guys, magandang araw na naman sa ating lahat. So, hop. Wait for it. May truck. Here it comes. Ang laki yan. Almost there. Ang laki yan. So again, dito tayo sa boundary ng Caloocan at San Jose del Monte, Bulacan. So ngayon ay bibili tayo ng langis. Nice. Kasi matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-change oil. Sana all. At dito tayo dadaan sa Pleasant Hill or Barangay San Manuel. Dito yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Aalamin natin ngayon magkano na ba ang fully synthetic na Shell Advance. Yun, dito yan, dun sa may Shell na yan, sa may kaliwa. So, kakaliwa tayo dyan. One eternity later. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Shell gas station. At meron na silang Shell Advance long ride fully synthetic motorcycle oil na 10W40. Ayun, yun. Nagulat ako sa presyo, napakamura ngayon. 300 plus lang. What? Tingnan natin mamaya kung talagang 300 plus lang yan. Kasi ang alam ko dyan mga 540, 600 yan. Di ko alam, no? Pero kung talagang ano yan, 300 plus, bibili ako ng dalawa. Sana all. Check ko muna kung legit talaga. Order na ako ng isa. Ayan. So ngayon kasi guys, ayan, nakaka 25,289.1 kilometers na tayo. So medyo malayo-layo na yan, no? Actually matagal na rin tayo hindi nakakapag-change oil. Marami na rin tayong mga long rides na ginawa at kinakailangan na talaga nating magpalit ng langis. Naku, sumobra na nga ata ako sa maintenance ko eh. I mean, sumobra na yata ako sa kilometers. Kasi naalala ko dati 21,000 yata. So tingnan natin kung legit talagang 300 plus lang yan. Baka nagkamali lang yung gasoline boy. Pwede na. Kasi guys, hindi talaga ako gumagamit ng ibang langis, no? Shell Advance lang talaga ever since. Siguro gumamit ako ng ibang langis before, nung talagang wala akong makitang Shell Advance. Once or twice lang ever since na nagmotor ako. Kahit nung nag generation 2 pa ako or second gen ng Raider 150 carb, Shell Advance na talaga yung ginagamit ko. Sana all. So bumili tayo ng 1 litro dahil meron pa naman tayong siguro mga nasa ano na lang yun, 600 ml. Yun na yung pandadagdag natin para sa 1.3. Legit. Okay. Ang mura ngayon nito guys, no? Ang mura, magano? 390. Ayan, so dahil mura siya, bibili pa ako ng isa. Ayan, isa pa. Oh. Ayan, fully synthetic, ayan, oh. So bigyan mo pa ako ng isa. Ayan. So legit siya guys, no? Mura siya ngayon. Ayan. Para meron na akong reserba. Aka na yung sukli ko nung una. Kasi sir, nasa 500 plus po. Yung last price niya. Oh, last price niya nga dati, oh. Baba na ngayon, eh, no? Sige, isa pa. Oh, yan, ha. Dalawa binili ko, guys. No, kasi ang mura ngayon. Sabi ko nga sa inyo, dati 500 plus to, eh. So, good timing tayo ngayon, no? Oh. Ayan, no? Good timing tayo ngayon, no? 1 liter yan, no? Fully synthetic. Yan talaga ginagamit ko. 10W40. O kaya dalawa bibili natin. O, para may reserba na tayo. Kasi for sure magmamahal na naman to. Hey. Ayan, thank you kay Kuya. Shoutout kay Kuya, Kuya Von, no, ng Shell gas station dito. Salamat, salamat. Sige, thank you. O,
ayan no. Oh, legit oh. Diba? So mura na siya ngayon, no? Samantalahin na natin habang mura pa. Kasi sa susunod, sabi ko sa inyo, mahal talaga tong langis na to eh. Kasi fully synthetic to eh. Oh, meron na tayong dalawang langis ngayon. Alright, so filter naman ang bibili natin ngayon. Oil filter naman. Alam nyo guys, importante na nag-change oil tayo. Gumastos ka na't lahat, pero wag mo kakalimutan ang pagpapalit ng langis. Kasi dyan, nakasalalay ang buhay at ikatatagal ng ating mga makina. Pag gamit ka lang ng gamit, hindi tatagal yan, sigurado yan. Napaka basic lang nun. Nakakapaggasolina nga tayo ng 200 sa isang araw. Pag naglo-long rides tayo, gumagastos tayo ng kulang-kulang 1,000. Pag malayuan, no, 1,000 ginagastos natin. Isang long ride lang yun ha. Isang maghapon magdamag lang yun. Gasino na yung ganitong 400, 500 or 300 plus na nga lang ngayon eh. At ito ay bihirang-bihira lang naman gawin. O pwedeng once a month, pwedeng every 1,500 kilometers or 2,000 kilometers. Depende sa inyo yan eh. So bihirang-bihira lang naman gumastos sa langis. Pero dapat pinaglalaanan natin to ng panahon, ng oras at ng salapi. Mamaya bawas na pala yung langis mo, hindi mo alam, patuyot na pala, delikado yun. So yan ang payo natin guys, no? Siguraduhin natin na lagi tayong mag-change oil according sa ating periodic maintenance, ika nga. So smooth na naman tayo guys, no? Kasi meron tayong paparating na ride sa darating na Sabado. Alright, pupunta kami ng pwedeng Baler, pwedeng Kasiguran, no? Depende kung saan mapagkasunduan ng grupo. Back to the topic tayo. Sa isa pang dahilan bakit kinakailangan na natin magpalit talaga ng langis, pakiramdaman nyo naman yung makina nyo, di ba? Siguro number 1 na lang dyan yung ating clutch, no? Pag sa tingin natin na magaspang na siya, magganit na siya, ang hirap ipasok ng mga gear, primera, segunda, ang hirap ipasok eh, no? Matigas, maganit, no? Hindi na smooth, ika nga. So kinakailangan na talaga natin magpalit ng langis. Then sa tingin nyo may pagbabago na rin sa makina, may vibration. Dati wala namang nginig yan, wala namang vibrate yan, pero pakunti-kunti nagkakaroon. Kinakailangan marunong tayo makaramdam, pakiramdaman natin yung tunog, yung gaspang ng ating makina. Palit na tayo, change oil na tayo. Okay, at yung pinaka basic naman dyan, syempre nakabase yan sa kilometers o kaya ang araw na. Yung araw na tayo ay huling nagpalit, so bilangin nyo lang. Alright, so change oil muna tayo. Thank you. Again, ride safe, God bless. Bye guys.